Okay, tuloy-tuloy po ang balikalikasan na ikang ay nagtataguyod ng ating basic principle ng ating environmental concern sa magitan po ng ating filosofiya, kamalayan at kalinga sa kapwa at kapaligiran tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Sa magitan pa niyong kaibigan, R.V. Castro po lamang at ating pong papatuloy ang programa sa ating Part 7 na magbibigay po sa atin ng level up, ikakaitas natin ang ating appreciation dito sa wonderful creation of God na binigay sa atin isang pagpapala na hindi dapat abusuhin, dapat pagyamanin pa natin, pangalagaan natin at padaluyin natin ang kaunlaran. At bigyan po natin ang sarili natin ng pagkakataon na lumawig ang ating inspirasyon. Hindi lang po sa magitan ng pagbabasa ng Biblia, dagdagan po natin yan. Ano naman ang interpretasyon ng mga church fathers tungkol po sa environment? Naranasan ba nila ang mga siwa maging stewards of the Mother Earth nung kanilang kapanahunan? Ay, ating po tunghayan sa isang presentation muli na atin ikangay kung makokopya nyo, so mas the better, pero yan po naman ay nasa YouTube na, kaya pwede po nyong i-share yung ating mga concern. So, practically, yung government and private sector at mga civil society ay gumagawa ng practical consideration, mga project, mga programs para po sa stewardship. Na yan naman ay bilang tugon na rin sa kanilang responsibilidad bilang tumanggap ng a stewardship from the Creator. Tingnan naman natin yung mga sumampalataya sa Diyos na lumikha, paano nila na-experience sa maging stewards ng the Mother Earth noong kanilang kapanahunan. Ang batayan po natin ay ang mga witnesses ng Church Fathers sa magitan ng mga quotations. Ito ang ecological witness of the saints and Church Fathers. Ayon po kay Saint Clement of Rome na namuhay ng taon 37 AD hanggang 101. So yan ay kapanahonan pa ng Apostoles. Ano? Makita po natin yung kanyang quotation, ano ang ating aral na makikita sa maayos na nilikha. Let us turn our eyes to the Father and Creator of the universe and consider the total absence of any friction that marks the ordering of His whole creation. Napakaganda nga naman, ano? Kung bakit hindi nagbabanggaan ng mga planeta. Ha? Hindi nagsusugbagangay, naggegera mga stars. Walang Star Wars, ano? Maayos. Yan po ang ibig sabihin kung bakit ikangay merong creator talaga. At ang kinutukoy natin dyan, yung ating Heavenly Father na nagbigay ng magandang kalikasan ang sanlibutan. Okay? Ayon naman kay Saint Clement of Alexandria noong namuhay ng taong 150 hanggang 220 AD. Pagdating naman sa pagkain at mga diet, ayan. Yung gusto mag-diet at kung gustong ikangay mabagong lifestyle, eto po ang kanyang sinabi. Our educator has given command that we eat only to live. O nabubuhay nga tayo, hindi para kumain. Tayo ay kumakain lang para mabuhay. At kung buhay na, hindi tayo ikangay nabuhay para kumain lang ng kumain. Ang purpose ng ating buhay ay hindi para kumain. Pero ang purpose ng pagkain ay para masustain ang ating buhay. Kaya nga, ang pagkain, eating is not our main occupation, nor is pleasure our chief ambition. Our food should be plain and ungarnished, suitable to children who are plain and unpretentious, adapted to maintaining life, not self-indulgence. Nakita nyo, masyado nating inaabuso ang ating sarili, lifestyle natin, no? At marami na tayong ikangay sakit. Bakit? Ay sabi, kain ng kain, lamon ng lamon, may merienda pa, no? Yung iba, kung ikangay, complain ng complain, wala daw makain, isang kaig, isang tuka. Eh tama na yun. Isang kaig, isang tuka. Kaysa naman, kahig ng kahig,
tuka ka ng tuka, ay wala nang katapusan yan. Mangyayari, mapupunta ka lang sa ospital niyan. Mayroon kang maintenance sa pagkain. Okay? Kaya ingat po. Sabi naman ni Minucius Felix, God cares for every part of creation. God does not care just for the universe as a whole, but He also cares for all of its parts. If on entering a house you should behold everything refined, well arranged, and adorned, you would believe that a master presided over it, and that he was much better and above all those excellent things. So ang pinupuri mo, pag pumasok ka sa bahay na maayos at maganda, ang pinupuri mo hindi yung bahay, kundi yung may-ari ng bahay na nag-ayos at nagpaganda ng bahay. So in this house of the world, when you look upon the heaven and the earth, its providence, its ordering, its laws, believe that there is a Lord and parent of the universe, far more glorious than the stars themselves and the parts of the whole world. Kaya makikita natin ang magandang kalikasan, magandang kinakapaligiran, yung magandang nilikha ng may kapal. Ano magagawa natin? Kundi mag-wonder. With fear and trembling, magpasalamat, humanga at magpuri sa Diyos na lumikha ng kagandahang yan. God created everything good. Ang lahat ay nilikha ng Diyos na mabuti. At tayo nakakita at nakalasap ng kabutihan ng Diyos. Wala tayong magagawa kundi magpasalamat, magpuri sa Diyos na lumikha. Ayon naman kay Saint Anthony the Great, namuhay ng taon 251 hanggang 356. Contemplation of nature gives knowledge of God. For one who has faith and determination, it is not difficult to gain spiritual understanding of God. If you wish to contemplate Him, look to the providential harmony in all things created by His Logos. Kung sino man ang may pananalig sa Diyos na lumikha, hindi mahirap na siya makaunawa na ito ay nilikha ng Diyos. At kung nais mong ay magnilay-nilay tungkol sa Diyos na lumikha, tingnan mo na lamang kapaligiran mo ang maayos na kalikasan na nilikha sa pamamagitan ng kanyang anak, sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang salita ng Diyos, si Jesus Christ. Kaya napakaganda, no? Kaya mga Kristiyano, ganito po ang level up ng appreciation. Pag nakita mo maayos ang daigdig, wala ka nang magagawa pa kundi humanga at magpasalamat sa Diyos na lumikha sa ngalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Okay? Saint Anthony the Great, yan ang father of monasticism. So that, ayon naman kay Lactantius, the human purpose in creation, you have been born for the sake of seeing the sky and the sun. Who has led you to this spectacle? Or what does your vision confer to heaven and the nature of things? To be sure, it is that you may praise the immense and marvelous work. Confess then that God is the establisher of all things, who has brought you into this world as witness, as it were, and a praiser of His work so mighty. You believer, it is great to see the sky and the sun. Why therefore do you not thank Him who is the author of this benefit? Who do you not estimate with your mind? Or why do you not estimate with your mind the virtue, providence, and power of Him whose works you admire? Napaganda yung ating pagiging tao. Nilikha pala ng Diyos ang lahat para ibahagi sa atin ang kanyang kabutihan. Ang kanyang walang lipos na biyaya ay upang ibahagi sa sangkatauhan. Ang lahat niya nilikha upang ipalasap sa tao ang kabutihan. At patapos natin malasap ang kabutihan ito sa magitan ng kalikasan, ng kapaligiran at ang pagkapalang ito, then marapat lamang tayo
ay mag-acknowledge, sumamba, at magpasalamat sa Diyos na lumikha ng lahat. Okay? Last na ito, Saint Athanasius the Great, taong 297 hanggang 373. So mapansin po niyong mga kaibigan na hindi lang pala tayong mga makabagong panahon ang merong environmental awareness and concern. Hindi lang pala yung ating mga kababayan at yung mga politician, mga government official, mga civil society, and concerned sa environment. Maybe concerned tayo ngayon lang. Pero remember, itong 2014, nagsimula po ito noong year 1, panahon po ng mga Kristiyano. At sila po naman ay meron namang isinulat tungkol sa environmental awareness and concern na ating pinag-uusapan ngayon. Katulad ni Saint Athanasius, what the Word of God in creation reveals. By the greatness and the beauty of the creatures, proportionately the maker of them is seen. For just as by looking up to the heavens and seeing its order, it is possible to infer the Word who ordered these things. So one must also behold God, His Father. Okay. So napakasimple po niyan, ano? Ng salita ng Diyos ay ginawa lang. Ang lahat ay nilikha sa magitan ng salita ng Diyos. Okay? So that importante po na ito ay isang reflection from the Bible at very practical po mga Kristiyano noon. Kung ano nabasa nila sa Biblia, sila'y naglinilay-nilay at sila'y kumikilos. Ito ang kanilang ipinapaunawa, ang kahulugan ng creation. Ito ang tinuturo sa mga Kristiyano, ang kahulugan ng stewardship. Kung paano nilikha ang tao, lalaki at babae, at binigyan ng tungkulin, magpakarami kayo at punuin ang inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Pinagpala ang lalaki at babae at binigyan po ng responsibilidad na maging stewards of the Mother Earth. So yan po ang challenge natin sa ating makabagong panahon. Hindi lang po technical, kung hindi practically, isasabuhay po natin ang ating pananampalataya bilang Kristiyano. Ang pasasalamat sa Diyos na lumikha ng lahat para sa ating kabutihan. Huwag natin sayangin ito, huwag nating kalimutan ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala. Okay? Patuloy po tayo sa magitan po ng isang paalaala muli.
Okay, tuloy-tuloy po ang balik-kalikasan sa ating part 7. Na ngayon po naman, babagi ko sa inyo ang tungkol po sa pera at kayamanan. Paano po natin gagamitin ito? Sa una po, nang nilikha ng Diyos ang lalaki at babae, sila pinagpala at binigyan sila ng responsibilidad. Magpakarami kayo at punuin ang inyong mga supling, ang buong daigdig at pamahalaan ito. Paano natin pamamahalaan ng mga supling? Paano natin pangasiwaan ang ating kapaligiran? Ay ngayon po, ang pinaka-topic ngayon sa mga balita ay tungkol sa pera, sa mga scam-scam. Sa mga negosyo, ayan, marami pong ikangay na problema. At ganoon din naman sa ating government, sa hanay ng ating politika, ganoon din, pera-pera. Bakit naman nalilimutan ba natin na tayo'y mga Kristiyano? Nalilimutan ba natin na tayo'y mga believers sa Diyos na lumikha? Ayan, paalaala po yan. Lahat naman kayo nagbabasa ng Biblia, nakakarinig kayo ng mga talata ng Biblia sa radyo, television, at iba't iba mga pamphlets, di ba? At nagsisimba rin kayo, ma-attend kayo ng Bible study. Bakit po nangyayari itong ganito? So, ang reminder po, balik-kalikasan. Paano po natin gagamitin ang pera at kayamanan sa tamang paraan? Na hindi naman natin abusuhin ang ating responsibilidad na tayo maging stewards ng ating mga biyayan tinatanggap sa butihing Diyos na nagpo-provide, the great provider. Okay? So that ating pong buksan ang Biblia para sa lahat po ng believers, sa mga God-loving people, God-loving believers. Ito ang tanong nila, lalo na yung mga ikangay naghahanap po ng buhay na walang hanggan. Yung umaasa na may langit baba, yung umaasa na may life everlasting. Ito ang isang verse sa Psalm chapter 15 verse 1 and verse 5. Lord, who may abide in your tabernacle, who may dwell in your holy hill? He who does not put his money at usury, nor does he take a bribe against the innocent. He who does these things shall never be moved. Huwag kayong ikang mababahala. Kayong mga nananalig sa Diyos at tumatawag sa Diyos, kayo na naghahangad na ikangay manirahan sa kanyang banal na lungsod at maging templo o maging tabernakulo ng Diyos, anong dapat niyong gawin? Huwag kayong magtiwala na ang pera ninyo ay utangin sa 5-6 o ang pera niyo palaguin sa magitan ng 5-6 o kaya ang pera ninyo hindi dapat gamitin para ipangsuhol, yung bribery. Huwag niyong gamitin ang pera para suhulan na mahihirap o dili kayo gamitin ang pera para sa inyong mga personal na pabor. Bribery yan. Ang hindi gumagawa nito, ikang ay hindi mababagabag. Ayan, napaganda. Paano po naman sa mahihirap? Mga walang trabaho, mga informal settlers, yung kangay wala pang magkain. Ito, ang paalaala, Mateo chapter 6 verse 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. O yung mga naghihirap, may isang kahig, isang tuka, dalawang kahig, isang tuka, tatlong kahig, isang tuka, o kahig ng kahig, wala pa rin matuka. Anong gagawin natin? Maniwala kayo na may Diyos na nagbigay ng buhay at special ang tao sa mata ng Diyos. O yung mga halaman nga, nabubuhay hindi nagtatrabaho, di ba? Yung mga ibon, yung mga hayop, kita nyo, nabubuhay yan. Kayo pa kayong mga tao na nilikha ay sa larawan at wangis ng Diyos. Ang kailangan lang ay yung focus na kayo bilang tao, tayo naniniwala sa Diyos, bagamat ay mahirap,
ay ikay pagsumikapan muna nating hanapin ang kaharian ng Diyos. Kung may kaharian pala ng Diyos kung ang kaharian ng Diyos parang paraiso, at ang kanyang katuwiran, hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos sa kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga kinakailangan mo ay idaragdag sa iyo. Yan po importante. Kaya huwag na kayong ikangay mag-worry. Huwag na kayong mag-abala. Kung ano ang ikangay kakainin bukas. Kung ano pa ang ikangay kikitain bukas. Ayan yung mga iniisip yan ng mga negosyante na nawawalan na ng ikanga ng focus ng isipan nila na ang Diyos nagbibigay ng pagkain ngayon, pagkain araw-araw. Yung pagtitiwala, importante po yan. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga problema. Huwag natin gagawa pa ng problema. Ikangay, ito nga ating kahirapan ay binibigyan pa niya ng ikangay pagkakataon. At tinuturuan tayo, bakit tayo naging mahirap? Ay kasi baka nalimutan natin na unahing hanapin. Hanapin ang pinakang una, priority natin, ang kingdom of God and His righteousness. Magtiwala po kayo at ang lahat ng kinakailangan nyo na dinadasal nyo sa Ama namin, bigyan po kami ngayon aming kakanin araw-araw. Ibibigay yan ng Diyos kung magtitiwala kayo. Kaya huwag po kayo matutukso na magnakaw, huwag kayo mag-iimbot, huwag kayo magsisinungaling, magsabi na kayo ng totoo, na kailan nalilimutan nyo ang Diyos na lumikha ng lahat at ang Diyos ang bibigay ng pagpapala. At itong pinapaunawan nyo, wala na kayong mapagkakatiwalaan pa, kundi ang Diyos na lumikha sa inyo at nagmamahal sa inyo. Siya lagi ang una. Sa umaga pa lang ang Diyos ang pasalamatan. Sa gabi, humingi ng awa sa Diyos kung nagkulang o nagmalabi sa araw na yan. Sapat na po yun at hindi kayo pababayaan ng Diyos. Magtiwala kayo at kayo'y mahal ng Diyos. Importante, pahalagahan nyo ang buhay nyo sa araw na ito. Huwag nyong sisirain ang buhay nyo sa bawat araw. Okay? Para naman sa mayayaman, ito na. Sa mayaman, Matthew chapter 19 verse 21, ito naman po ang kapayo ng ating Panginoon Kristo. If you want to be perfect, go sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Come, follow me. Ayan, kita nyo. Yung mayaman, yung mga milyonaryo, yung ikangay public official na gusto maglingkod sa bayan, yung mga makadiyos, mga tao, mga kalikasan at makatao, ay napakayayaman nila. Bakit mga milyonaryo, ang public servants, magkano ba sweldo nila? At bakit sila naging mayaman? Ay ngayon, nahuhuli na. Ikangay, baguhin na ang ikangay lifestyle. Kung gusto nyo maging ganap, gusto nyo pinakamayaman, pinakamakapangyarihan, pinakasikat. Ito sabi ni Jesus Christ, kung gusto mo maging ganap, humayo ka, ibenta mo ang iyong ari-arian at ibigay sa mahihirap. Ang nangyayari ngayon, pagdating lang ng eleksyon, ibibigay ay magkano? Para lang iboto. Ayan, yan po ay bribery pa rin yan. Ang pagbibigay, hindi na kailangan malaman pa kung anong ginawa ng kanang kamay, hindi dapat malaman ng kaliwang kamay. Anong ibig sabihin yon? Kung anong ginawa mong kabutihan, huwag mo nang i-advertise. Kung ina-advertise mo yan, ibig sabihin, meron kang vested interest. Ika nga'y hindi mo mapapanatili ng iyong kayamanan sa magitan yan. Ang nagmamataas, ibabagsak pa rin. Ang meron na hindi man lang marunong mag-share, iyan ang mawawalan. Importante yan. Dapat ibigay sa mahirap. Kung ganito po ang Christian teaching, ang ipapractice ng mga Kristiyano, ng mga Pilipino, abay, lahat po'y masagana. At walang krimen. At lahat ay magiging maligaya. Sapagkat mayroong pagkilala sa Diyos na patas, magmahal para sa lahat. Isinilang tayo ng walang damit. Iiwan natin ang lahat ng pera at lahat ng ating ari-arian
wala pa rin tayong damit, babalik sa alabok. Kaya bago po mangyari yon, habang may lakas ka, at kung gusto mong maging ganap, ibenta mong ari-arian mo, ibigay mo sa mahirap, at ikaw ay magkakaroon ng kayamanan sa langit. At sumunod tayo kay Jesus Christ kung paano ang tamang stewardship. Ay ika ngayon at iisa lang buhay natin, samantalahin natin yan. Okay? So that lahat po ito ay magbigay sa atin ng inspirasyon. So anong problema po natin tungkol sa pera at proper use of wealth? Ang priority po naman ganito. Paano po nagbigay ng warning sa maging sa bagong tipan? Hindi po naman nga kinokondena ang mayayaman o dili kayong private possessions. Pero mayroon pong warning tungkol sa false priorities. Kaya sabi ni Jesus Christ, seek first the kingdom of God. Yan po importante. At critical po si Jesus na mga nagbibigay ng pagtitiwala sa material na kayamanan. Katulad po sa Lucas chapter 12, 16-21, yung parable of the rich farmer. Ikaw, marami ka ng ani, gigibain mo ang iyong warehouse, magpapatayo ka ng mas malaking warehouse, at ikaw iinom na lamang, kakain, matutulog. Anong sabi? Fool, tonight you will die, and your riches, whose will they be? Nakita ninyo? Ang riches choke the growing seed of the word. Kaya ingat-ingat po lamang, may wastong paraan ng stewardship. Yan po ang paalaala ng Bukas Palad Philanthropia Incorporated. Sa ating balikasan, balik-kalikasan, kamalayan kalinga sa kapwa at kapaligiran, tungo sa kapayapaan at kaunlaran.